Alam mo ba na sa oras na ilabas mo ang bagong sasakyan mo sa kasa, parang nagtapong ka na agad ng 300,000 piso sa bintana? Hindi ito opinyon. Ito ay math. Maraming Pinoy ang baon sa utang dahil lang sa amoy ng bago. Pero sa video na to, papakita ko sa iyo kung bakit ang pinakasulit na desisyon mo ngayong 2026 ay ang wag muna bumili hanggat hindi mo nakikita ang computation na ito. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Pag-usapan natin ang tinatawag na 20% rule. Isipin mo ito, ang sasakyang pinag-ipunan mo at binili mo ng 1.5 million pesos. Sa loob lang ng maikling 12 buwan, ang market value niyan ay magiging 1.2 million pesos na lang. Bakit? Dahil sa malupit na realidad ng depreciation. Ang kotseng ang kintab ng pintura noong nakaraang taon. Ngayon tinuturing na lang na use sa mata ng merkado. Pero, sandali. Saan ba talaga napunta ang 300,000 pisong yon? Ang masakit na katotohanan, ang perang nawala sa iyo ay hindi napunta sa krudo para sa iyong mga road trip. Hindi ito napunta sa comprehensive insurance para sa protection mo. At lalong hindi ito napunta sa maintenance. Naglaho lang ito sa hangin. Sa madaling salita, nagbayad ka ng halos 25,000 piso kada buwan para lang sa prestige na ikaw ang unang nakaupo sa driver's seat. Ito ang tinatawag nating convenience tax. Ito ang mahal na presyo na binabayaran mo kapalit ng peace of mind na hatid ng isang brand new unit. Yung kampante ka na, walang hidden issues at may warranty ka mula sa kasa. Pero tanungin mo ang sarili mo, worth it ba ang 300,000 piso para lang sa amoy ng bago? Sa mundo ng finance, ang depreciation ay isang silent killer ng wealth. Habang bumibiyahe ka pa uwi mula sa dealership, ang perang pinaghirapan mo ay unti-unti natutunaw bago mo pa man ma-enjoy ang unang 5,000 kilometer check-up mo. Dito na tayo papasok sa totoong labanan ng inyong mga bulsa. Sa brand new, hindi lang emotion ang kalaban mo kundi ang mabigat na reality ng cash flow. Mapapaharap ka sa mataas na down payment na agad na magbabawa sa iyong liquid savings. At susundan pa ito ng monthly amortization na kakain sa malaking porsyento ng iyong buwanang kita. Sa madaling salita, itinatali mo ang iyong sarili sa isang fixed expense sa loob ng 5 hanggang 6 na taon. Pero sa mundo ng second hand, dito pumapasok ang tinatawag nating the sweet spot. Bakit natin tinutumbok ang mga sasakyang 3 to 5 years old? Dahil sa stage na ito, tapos na ang bleeding phase o ang pinakamabilis na pagbagsak ng presyo na tinalakay natin kanina. Ang unang owner ang sumalo sa pinakamalaking lugi sa depreciation. Pagdating sa'yo, ang presyo ay nagplato na o naging mas stable na. Ang kagandahan pa nito, ang teknolohiya at safety features ng isang 2022 o 2023 model ay halos kaparehas lang o kung minsan ay mas matatag pa kaysa sa mga 2026 models na lumalabas ngayon. Nakukuha mo ang 90% ng features sa halagang halos 60% na lang ng original price. Sa madaling salita, pinapasa mo sa unang owner ang pasakit ng mabilis na pagkawala ng value ng pera at ikaw naman ang papasok para sulitin ang unit sa pinakasulit at pinakapraktikal nitong presyo. Ito ang discarding hindi lang nakatipid sa unit, kundi nag-iwan pa ng sapat na cash sa iyong bank account para sa iba pang investment opportunities. Huwag tayong magbulag-bulagan sa emotion natin pagdating sa usaping ito. Alam ko ang agad na tumatakbo sa isip nyo, masakit naman sa ulo ang maintenance ng used car. Baka mapadalas ako sa talyer. Tama, may basehan ang takot na yan. Pero bago ka magpadala sa takot, gamitin muna natin ang calculator at i-compute natin ang realidad. Isipin mo ito,
Kung ang matitipid mo sa pagbili ng isang second-hand unit kumpara sa brand new ay umaabot sa 500,000 piso, sapat na ba ang halagang yan para sa maintenance sa loob ng susunod na 5 taon? Ang sagot, sobra-sobra pa. Kahit pa magdesisyon kang palitan agad ang lahat ng gulong, bumili ng bagong battery, i-overhaul ang suspension, at mag-set up ng pinaka-premium na Preventive Maintenance Service o PMS, hindi mo pa rin mauubos ang kalahating milyong pisong natipid mo sa simula pa lang. Sa katunayan, ang perang natipid mo ay maaari mo pang i-invest para kumita ng interest, habang may-ari ng brand new ay patuloy nagbayad ng mas mataas na comprehensive insurance at mas malaking interest sa bangko. Huwag mong kalimutan na kahit ang brand new car ay nangangailangan din ng maintenance pagkalipas ng ilang taon. Ang pagkakaiba lang, ikaw ay meron ng nakatabing maintenance fund mula sa day 1 dahil sa wise mong pagpili. Pinapatunayan nito na ang takot sa used car maintenance ay madalas na isang mental block lamang na pumipigil sa atin na makita ang mas malaking financial savings. Ano nga ba ang ating final verdict? Diretsahan na tayo. Kung ang habol mo sa buhay ay panandali ang status, ang paghanga sa iyong mga kapitbahay, at ang luho ng amoy bago, sige, go for the brand new. Walang masama doon kung afford mo ang convenience tax. Pero kailangan mong tanggapin na nagbabayad ka ng premium para sa isang bagay na mabilis na kumupas ang halaga. Pero kung ang tunay mong goal ay wealth building, financial freedom, at ang pag-maximize ng bawat pisong pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon, ang math ay hindi kailanman magsisinungaling. Second hand ang panalo. Sa mundong ito, ang bawat desisyon natin sa pera ay may katumbas na opportunity cost. Ang 500,000 pisong natipid mo sa pagbili ng isang used car ay maaari mong ilagay sa iyong runway framework para sa liquidity o i-invest sa mga asset na lumalago, hindi sa mga gamit na nabubulok sa kalsada. Tandaan nyo ito, ang sasakyan, kahit gaano pa kapogi o kabilis, ay isang liability. Hindi isang investment. Isang tool lang ito para dalhin ka mula point A patungong point B. Huwag mong hayaan ang kotseng minamaneho mo ang maging dahilan kung bakit nakapako ka sa utang at hindi ka makaabante sa mas malalaking pangarap mo sa buhay. Ang tunay na flex sa 2026 ay hindi ang pagmamaneho ng pinakabagong modelo, kundi ang pagkakaroon ng peace of mind dahil alam mong kontrolado mo ang iyong pera at hindi ka kontrolado ng iyong mga bayarin. Kayo, anong mas pipiliin nyo sa 2026? Brand new o second hand? I-comment nyo ang inyong car buying story sa baba. At kung gusto nyo pa ng mas malalim na math tungkol sa pera, huwag kalimutan mag-subscribe. See you in the next video.